Ngayon tayo ay magre-review ng DJI Flip. Pasalamat muna tayo kay Altitude dahil siya yung tumulong sa atin para magkaroon ng DJI Flip. Actually, pangalawang DJI Flip ko na to kasi nasira yung una. Nagka-problema, pero hindi naman siya nasira sa pagpapalipad. Factory defect lang. Talagang paminsan-minsan merong natatapat na gano'n, hindi may iwasan. Yung focus niya hindi umayos. Pero at least napalitan na siya. Thank you kay Altitude sa kanilang technical team. Maraming salamat. Start na natin yung review. Kung titingnan natin si DJI Flip, ito yung kanyang itsura. Okay, so ang maganda sa kanya, flat lang, ano? So kasyang-kasya siya rito sa hard case ko. Air 3S, Mini 4 Pro, DJI Neo, Avata 2, at saka DJI Flip. Lahat ito ay O4 na yung kanyang signal at saka RC2 ang controller. Maliban sa Avata 2, hindi to RC. Okay, balik tayo sa Flip. Ganito ang kanyang itsura. Mukha siyang bisikleta, mukha siyang kalesa, may kabayo, mukha siyang gulong ng sorbetero. Pag binaliktad mo, para siyang desk fan. Ang ganda ng pagkakadesign sa kanya kasi flat lang siya, maliit. Tingnan muna natin yung gulong. Ito yung gulong. Tingnan muna natin yung kanyang prop guard. Itong carbon sticks na to, ito yung ginagamit namin sa mga RC planes Pagka nag-assemble kami ng mga RC planes, pampatibay ito pampatibay. Ito mga carbon rods. Propeller niya simple lang, straight lang na 2 blades. Pag binukas mo siya, automatic na go on. Pero tanggalin muna natin to. Ngayon wala na tong arms kasi direct na yung prop guard connected dito sa shell, sa body. So siguro ito yung weakest point ng drone na ito, itong part na to. Siguro naman pinatibay ni DJ ito medyo makapal yung plastic dito, tsaka ito medyo mataba rin. Dito duman yung wire. Yan siya. So palagay ko mas masisira ito kaysa dito Mas una pang bibigay itong itong gimbal. Yan yung nakikita ko diyan. Okay? So, meron siyang pindutan. Ito yung power niya. Ayan. Then sa kabila, ito yung mga mode niya. Yung switch. Pag-switch sa iba't ibang intelligent functions niya. Drone, follow. Dito siya. And then, meron siya ditong SD card slot. Okay, meron na nilagyan ko na to ng memory card. And then, ito yung kanyang USB Type-C, data, and charging port. Ayan, dyan siya charge. Ito yung battery niya. Ayan. Ganyan ang kanyang battery na alam ko nasa 3000 mAh ito, hindi ko maalala. Pag piniti ko, parang maluwag pa parang hindi pa siya. Palagi ko may lalabas doon na battery na mas malakas. Kasi sa ngayon, ang flight time nito around 31 minutes yung sinasabi ni DJI, pero hindi naman totoong mapapaabot ng ganun yun. Mga around 20 minutes lang yan, mahigit. Okay, pero alam ko baka may lumabas. Kasi pagka pindot ko malambot ibig sabihin hindi puno itong battery na to. Baka may lumabas ito na mas malakas na battery. Siyempre bibigat. Mawawala siya doon sa 249 grams niya na ultralight. Okay? So pag kinibit pala yung battery, umaandar agad. Dahil nakabukas yung propeller niya. Naka-open niya. Okay. So pagkabit ko ng battery, nag-on. Ayos, ang bilis nito Ang isang maganda sa kanya, meron siyang options na pag nakabukas nga yung propeller, nag-on agad. Ngayon, pag sinarado mo naman, ay magsasalta. Aircraft will power off in 5 seconds. Press any button on aircraft to cancel. Parang ito na yung pinakamadaldal na drone ni DJI. Mas madaldal pa siya kay Neo. Si Neo walang ganun So itong harapan niya, kamukha daw to ng Spark, yung ibabaw na to. Tsaka ito, naging hawig sa Spark. Pero yung Spark kasi solid yung ibabaw Ito, doon yung baterya. Ito, infrared obstacle sensor. Mas okay siya kasi kahit medyo madilim, makakakita. Hindi siya dependent sa liwanag. And then, at the same time, itong harap na to, dito lumalabas yung mga indicators niya kung ano yung intelligent flight mode na ginagamit mo. So, diyan mo rin siya makikita. Meron siyang 3-axis gimbal stabilization para mas smooth ang kuha. Yan, ito yung 1, 2, and then 3. Okay. Ito nga pala, DJI Flip ang pangalan. May nakasulat na DJI Flip sa likod, pero hindi niya kayang mag-flip. Hindi niya kayang lumipad na tulad ng mga FPV na nag-flip. Wala pa tong FPV support. Wala pa siyang support sa ganitong controller at saka dito sa goggles. Wala pa siya dito. Kaya yata ito tinawag na DJI Flip dahil piniflip. Ito yata, piniflip mo yung kanyang prop guard. Kasi aandar na uli yan. Pagka ayaw nyo ng automatic na nag-on, pwede mo siyang patayin sa menu. Meron siyang setting zone para i-off mo yung pag finold or in-unfold, mag-on or off. Dinesign ito ni DJI para sa mga vloggers,
Pero pwede rin ito sa mga nagsushoot sa atin dito sa Pilipinas. Pwede sa mga wedding, birthdays. Kasi malinaw yung camera niya eh. Katulad ng camera ng Mini 4 Pro, camera ng Avata 2. Ito, Mini 4 Pro. Kapares ng camera nito. Ayan, pares ng camera. Pares lang, magkaiba sila sa physical. Pero yung internal niyan, yung camera sensor ay 1/1.3 inch. Same camera sensors with DJI Osmo Action 4 and Osmo Action 5. So malinaw, pwede ito sa mga events, pwede ito sa mga birthdays. May mga nagtatanong sa akin, pwede raw ba itong magamit sa ganun? Pwede. At saka ang maganda rito, safe siya sa mga tao. Huwag lang intentionally na isuot nila yung, isaluhin nila ba? Kasi pwede pa rin magkasya, kasya yung daliri rito eh. So pwede pa rin, mga bata usually, yun yung mga tumatakbo, tuwa sila sa drone. Gusto nilang hablutin yung drone. So pwede pa rin silang masaktan kung gaganap. Kaya hindi pa rin, ingat pa rin. Pero at least may prop guard ka. Kung wala namang mga bata, kahit na ilapit mo sa mga tao, hindi sila basta masasaktan. Pero pwede pa rin makakain ito ng buhok, ha? Ingat-ingat pa rin, huwag masyado ilalapit. Yung specs ng camera niya, meron siyang 4K, starting from 24 FPS up to 60 FPS sa 4K. Meron din siyang 1080. Meron siya slow-mo na 4K, 100 FPS. Maganda ipangkuha yun sa mga mabibilis na action. Meron siyang DLAG-M at saka normal color profile. Kaya rin niya mag-portrait mode. Pwede ka mag-upload sa Facebook Reel or sa TikTok. Naka-vertical. Sa photo, meron siyang 12 megapixel at meron siyang 48 megapixel. Meron siyang JPEG at saka RAW, yung DNG format. Punta naman tayo sa size. Yan, kita nyo kung gaano kalaki ang Flip compared sa kay Neo. Nagmukhang baby lang si Neo. Size comparison ni Avata 2. And then, mas malaki ang Mini 4 Pro. Ang advantage ni Flip sa Neo, mas malinaw ang camera. Sabi ng iba, mas maingay yung Neo. Parang gigil eh. Ito medyo relax, pero maingay din. Mas mahaba ang flight time ni Flip. Si Flip ay kaya ng 31 minutes. Si Neo ay 18 minutes. Comparison naman tayo kay Mini 4 Pro. Nag-crash. Si Mini 4 Pro, same sila ng linaw ng camera. Kumpleto siya ng sensors kasi 360 yung kanyang sensors. Maganda talaga si Mini 4 Pro. Ang ano lang dito ay wala siyang prop guard. Pwede mo itong bilan. Pero syempre, hindi na siya ganun kaganda lumipad pagka meron na siyang prop guard. Baka talunin na siya ni Flip pag niligyan mo ito ng prop guard. Hindi na niya kayang gawin yung ginagawang lipad ni DJI Flip. Si Mini 4 Pro ay meron siyang 34 minutes flight time. Pero dahil meron siyang available na plus battery, kaya siyang ma-extend up to 45 minutes. Si DJI Flip, ang kanyang flight time ay 31 minutes at wala pa siyang available na plus battery. So hanggang dun lang. Sa wind resistance, yun nga pala yung malaking issue. Lamang si Mini 4 Pro. Dahil siyempre open prop siya, mas agile. Dahil less ang resistance niya, dahil wala siyang dagdag na kung ano-ano. Talagang propeller lang. Kaya mabilis magre-response to. Pares lang silang level 5 wind resistance. Pero sa siguro nagkakaiba sila sa kilometers per hour wind resistance. Maaring mas lamang talaga si Mini 4 Pro. Pero hindi pa tatalo si DJI Flip. Kahit na malakas ang hangin, ay kaya niyan labanan. Wag lang yung sobra na. Internal memory, meron lamang itong 2 GB internal memory. Ang liit. Si Neo meron siyang 22 internal pero wala siyang SD card slot. DJI Avata 2 ay meron siyang 46 internal. Ang laki pala nung internal ni Avata 2. Kasi sa Air 3S meron itong 42 internal. At the same time meron siyang external SD card. Ganon din naman si Avata 2, meron siyang external. Ito may nakamaliit. 1.8 lang yung kanyang internal memory. Meron naman siya external. Okay. Itong si Flip, pwede mo po itong mapalipad ng walang controller. Pwede nang merong cellphone as your controller. At pwede rin voice command, naka-back up yung cellphone as controller. At yung huli, pwede siya sa RC2 controller. So, yun ang maganda sa kanya. Same with DJI Neo, ganun din si Neo. Pero si Neo may dagdag, pwede siya sa motion controller. At pwede siya doon sa FPV controller at sa DJI goggles. Yun ang lamang ni Neo. Sa features, lamang si Neo, napakaraming features ni DJI Neo. Kaya niya lumipad up to 500 meters. Si Neo up to 120 lang. Dati nasabi ko yata parang up to 500. Hindi pala. Hanggang 120 meters lang ang kaya ni DJI Neo. Hindi niya kaya yung 500 dahil wala kang option para iset mo siya sa 500. Hanggang 120 meters lang ang kanyang kayang ilipad. Which is delikado naman para sa ganito. Kalit paliparin mo ng 500. Babaliktad dyan sa ere sa lakas ng hangin. Ito rin si Flip.
nilagay nila, pwede mo itong ma-set up to 500 meters. Pero siyempre, bawal hanggang 120 meters lang tayo dapat magpalipad ng ating DJI Flip. Ang pinakagusto ko rito sa DJI Flip ay napakadaling i-set up. Tingnan nyo, orasan niyo, segunduhan ninyo, segundo no? Gaano to kabilis paliparin. In 3, 2, 1, 0. Okay, kunin mo to, tanggalin mo to, isarado mo to, and then unfold, 1, 2, 3, 4, then bukas. And then, pindutin natin sa gilid, mamili tayo ng function. Circle, rocket, spotlight, direction track, follow, droney. Droney tayo. 10 meters. 10 meters. 3, 2, 1. Okay, 10 meters, droney. So, nabilangan nyo ba kung ilang segundo? Wala pang isang minuto, no? Masisira yung video ka, how to fly a drone in less than 1 minute. Simple lang, gumamit ka ng DJI Flip. Pwede yan, gagawa ko ng sa Reels. Landing. Okay, sa pagla-landing, ang kamay nyo, wag pa gano'n, kasi pwede siyang masuot at nahiwa. So, palm. Okay. 2 meters. Circle. 3, 2, 1. Ikot. Ayun. Ang problema, mababa yung damo. Baka kainin ito yung damo Sige, habulan natin ang camera. Saan na? Ayan na. Umangat. Umangat. Okay. Umaangat. Ang galing. Okay. So, ayos. Umangat. Balik dito. Okay. Ang layo. Okay. Next. Rocket. Ito yung pataas. 4 meters. Okay, mababa lang. 4 meters lang. 2, 1. Okay, ahon. Yun, no? Ahon. Okay. Umiikot siya habang umaahon. Pwede mo siyang iselect na hindi umiikot habang umaahon. Pwedeng naka-steady lang. Direction track. Yung direction track kasi is para siyang follow, pero naiiba-iba. Pwede siyang sa harap, pwede siyang sa likod, pwede siyang sa sides. Direction track. 3, 2, 1. Okay. Lalayo siya. And then, pag lumakad ako dito, medyo masukal. Masakit siya. Nasaan na? Okay, pumupunta siya sa harap. Hindi. Nasa side lang. Kobe. Nakatingin ka, Kobe. Dito tayo, Kobe. Babalik na ako dyan. Kobe! Halimbawa, gusto ko na siyang pabalikin. Hinto lang ako and within 3 seconds, babalik yan sa akin. Pag hindi na ako gumalaw. Okay, then, pwede ko na siyang kunin. Try din naman natin yung ibang features niya. Gagamit tayo ng DJI Fly app. Manual. Paliparin natin siya ng manual control. Tingnan natin. Okay, so take off. Okay. So, pwede ito mag full screen. Full screen natin. Ay, ganyan siya. And then, back. Okay. Ang layo. Balik. Ano ang pinakamalayo? Try nga natin. Ano ang pinakamalayo? I-record natin. Malayo rin Malayo rin. Malayo. Taas ko pa. Wala itong return to home. Balik na tayo. Balik. Max distance reach. Okay. Balik na tayo. Okay. Medyo silhouette na. Mababa na yung araw Adjust ng liwanag. Okay, bawas ng speed. Okay. Hindi ako sanay mag-control sa ganito. Then landing. Okay, so try natin ang voice control. Hey fly, boomerang. Boomerang. 3, 2, 1. Okay. Yan.
Nako, mababa ka. Yun, nag-record na siya, boomerang. Hindi ko naman alam kung gaano kataas. Hindi ko siya naset. Malapit ako sa puno sa likod. Ayun na siya, bumababa na. Okay, so nasa-sense naman niya ilalim. Hindi siya basta-basta nawawala. Okay, good. Okay. Hey fly, helix. 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 May ingay kasi, hindi niya ako naririnig. Oh, ahon, maahon, at then lumalayo. Halos parehas lang naman yung boomerang at saka helix. Parang wala namang pinagkaiba. Mas mababa yung boomerang. Okay. Helix mas mataas. Okay. So nagawa na natin. Lapit. Ala ka na bang ilalapit? Manual control, then lapit sa akin. Okay, lapit. And then landing. So gumagana yung sensor siya, ayaw mag-forward, ano? Humihinto. Okay, ngayon, ilipad na natin siya gamit itong RC2. Atras. Okay. So gaano kabilis lumipad? Yan, ganyan siya kabilis lumipad sa normal. Yan, normal mode. Okay. So, yan siya. Parang gusto ko siya i-flip. Yun nga lang, wala siyang feature na flip. Ngayon, cine mode. Parang mabilis pa rin, pero mabagal siya mag-iyo. Ang bagal ng kanyang iyo. Okay, ngayon, sport mode. Try natin gaano kabilis ang... Oh, bumilis naman. Oh, sarap. Parang siyang FPV Okay, parang ako nag-enjoy bigla. Ang sarap talaga ng sport mode. I-record nga natin. Sport mode. Yan, ganyang kabilis ang kanyang sport mode. Okay. Ngayon, try nating lumusot-lusot. Wala akong lulusutan. Hindi siya katulad ng FPV lumipad, ano? May kanto-kanto siya. Try nga natin. Meron tong FPV mode. Wait. FPV mode. Yan. FPV mode. So, tingnan natin kung ano na yung lipad niya ngayon. Okay. Angat tayo. 14. Tingnan natin kung ano nando sa malayo. Zoom. Uy! Ang ganda na zoom. Meron siyang zoom. FPV mode. Makakalo ko parang FPV Pasok natin dito to si Flip. Woo! Ginawang FPV si Flip. Hindi naman siya FPV talaga. Ang sarap Yun nga lang, kailangan malikot yung kamay mo, gumagalaw up and down mo. Diyan lang tayo sana. Para pakiramdam ko naka-avatar ako. Then, balik na natin siya. Maubusan na tayo ng battery. Whoop, whoop, whoop. Bago tayong natuklasan, FPV mode. Si Flip, ginawang FPV. Landing. Okay. So, yun guys, dito nagtatapos yung ating review ng DJI Flip. Hanggang sa muli. Aircraft will power off in 5 seconds. Press any button on aircraft to cancel. Okay. Then, tago na siya. Okay, let's go.
Bobby.